Yun, so alas 8 na ng gabi. So, ayan, meron akong paparating na ano, na motor at ayusin. So, ito, bababa ko muna. Ayan. Kukuntin ko lang sa kanya, sabi ko, dito na. Hey, sir, tulong ko lang. Bilangan mo lang eh. Ay, So, ayan. Ito yung motor. At, yan. Haling pa ng Kalamba. So, ito yung ano ko. Gagawin ko bukas. Pero ngayon na din nila. Yan, si Sir nga pala, yung nagdala ng motor. Yan, si Sir, yung sa Lalamove Sir, no? Ayan, Lalamove. Okay, so, to. sir, thank you. Sige Sir, thank you Sir ha. Sige po. Yun, so, good morning. So, ayan, pasensya na, no? Umaga na ulit nag-video kasi, siyempre, nung gabi, ang nalinis ko lang ay ito. Yan, yung chassis, no? Kung nakikita nyo. Yan, yung buong chassis, nalinis ko na. Then, na-troubleshoot ko na rin. Ang main cause nitong shooter FI na galing pa ng Kalamba. Ito, konting tip para malaman nyo kung buo yung ECU or sira. Kasi, sa blinking status ng shooter FI or Rider JFI 115, almost same, continuous blink. Continuous blink siya. So, paano nyo malalamang sira yung ECU or buo yung ECU? Dapat po, kahit sira yung fuel pump, nyari, example, tulad nito, sira yung fuel pump. So, paano ko madedetect nasira yung ECU? Kasi sa sample lang wala kayong diagnostic tools. So, ako, wala rin akong diagnostic tools. Pero, maalam tayo sa electrical, no? So, binuksan ko yan sa isa. Chinek ko lahat ng harness. Continuity, binuksan ko yan. Ayan, no? Nakita nyo? Na, ano ka na? Na ayos ko na yung wire. Yan. So, itong shooter FI sa Rider JFI, ay iisa lang. Iisa lang po yan ng makina, iisa lang po yan ng wiring diagram. So, same na same, halos walang pinagkaiba. Kung mapapansin nyo, ayan yung kaha, yung chassis, same design, no? Pagdating dito, naiba lang yung forma. Nagkaroon siya ng ganito, parang parehas ng Smash 115 similar, no? So, similar sa 115 FI, halos konti lang pinagkaiba. So, ayan. So, ano yung paano natin malalaman na sira yung ECU? So, ganito lang kadali. Kabitan nyo siya ng battery. So, sa terminal. Yan, kabitan nyo ng battery. I-tap nyo yung battery dito. Pagka-tap nyo ng battery, hindi ko na napakita, no? Kasi busy ako at, ayan, no? Naglilinis pa ako ng makina. So, yan, lilinisin ko pa yan lahat kasi naka-full package sa akin si Sir, no? Yan, full package, yan, lahat yan. May mga papalitan tayo, may mga ayusin pa.
Buong motor po yan, full package. Pag sinabing full package, from head to toe, ayusin ko kung ano yung mga problema. Kasi si sir ay walang idea sa motorsiklo. So, from Kalamba, nilalamove to. So, nakita nyo naman dun sa video. Nilalamove. So, eto, umaga. So, ginagawa ko na. Magtanghali na actually. Kakatapos ko naman ng halian. So, ayan no. Malinis naman eh. Maganda naman yung maalaga naman si sir. Konting hapyaw ng linis at ayun. Maswerte no. Sana ganito lahat yung ginagawa ko na hindi masyadong magastos sa pyesa. Although sige, magastos sa labor pero susurbol naman natin na from ganito, yung makina mo magiging ganun. Yun no. Kita nyo, malinis na. Magiging ganyan mamaya yung labas niya. Lilinisin natin yan. So ngayon, ito yung ignition coil. Yan. Dapat po, pag chinek nyo yan, tatanggalin nyo itong spark plug cap. Yan. Didikit nyo yan doon sa cylinder head. I-start nyo ng push button. Dapat po may lalabas na kuryente. Kahit po sira yung fuel pump. Kahit wala po yung fuel pump, gagana po dapat dito. Pag gumana yan, ibig sabihin, working po yung ECU. Buo po yung ECU. Bakit? Kasi itong dalawang wire na to is connected sa ECU. Ngayon, saan connected yung ECU? Papuntang, ipala sa kabila. Papuntang pulser. Alin po ba yung pulser dito sa mga to? Okay, ito gear indicator. Ayan, napapasin nyo, gear indicator. So, si shooter is kompleto. Neutral 1, 2, 3, 4. Napapansin nyo dyan. Yan, neutral 1, 2, 3, 4. So, similar sa Rider JFI, di ba? Ganito rin yung socket nyo. Kunyalan, 2 wire line nakakabit. Neutral sa katap. Sa kanila, buo. Ngayon, ito yung papuntang regulator o sa charger. Yan. Yung white and yellow na nakakonect sa red with white and black with white. Okay? Then, ito po yung pulser. Yan. Mapapansin nyo dyan. Ito. Yung blue with yellow saka black solid. Tapos, nakakonect yan dito sa ano bang kulay to? Yung black with peach ata yan. Tapos, green na dotted. Dotted green. Ayan o, yung may parang spot na green. So, paano nyo malalamang papuntang ECU? Ito yan. Mapapasin niya dito sa wire. Ayun o. Ayun o. Yung green na may dotted. Tapos, yung isa, yung peach color. Ayun o. Kung mapapasin nyo, yun o, yung black with peach color yan. Okay, so yan siya. So similar dito, ayun o. Yun yung pulser na nakakabit dito sa magneto. Meron yung pulser. Yung pulser na yon connected dito, tapos papunta dito, no? Sa ECU. Na siya magti-trigger papuntang ignition coil. Okay? So doon yung malalaman buo pa yung inyong ECU. So, same trouble kasi. Same indication. So, mahirap ma-detect, no? It's either, ang nangyayari is yung, minsan, ito pa nga, pinagkakamalan yung TPS, no? So, birang masira tong TPS, yan. Yung TPS na yan. Pag nasira po yan, steady blink o kaya, abnormal yung minor. Yung hindi mo makuha yung minor kahit anong gawin mo. So, paano na maitetest yun? So, marami na rin nag-vlog niyan. Tatapan nyo lang po ng wire yan dito sa may pink saka hindi ko lang sure kung pink saka brown yata. Parang ganun. Tatapan nyo ng tester, maaririg nyo yung yung voltage, no? From 0 or hanggang 0.63. Dapat ganun lang yung 0.63. Yung voltage niya reading, no? Teka lang, nakabukas ang susi. So, dito lang tayo sa ECU mag-focus kasi pag masyado ako maraming tinuro, malilito kayo. So, dito lang tayo mag-focus sa ECU para ma-detect nyo na kahit sira yung fuel pump, dapat po merong kuryenteng lalabas dito sa high tension wire ng ignition coil, okay? So, eto, na-detect ko buo yung kanyang ECU, ang sira is fuel pump, ayun. So, ayan. Inaantay ko na lang yung pyesa. Naka-Res Villanueva from North Caloocan papunta rito. Naka-lalamove. So, ipapalalamove kasi nga wala akong mabilan dito ng pyesang yun. Okay? So, bihira po kasing masira yung fuel pump motor. Wag lang po yung fuel pump assembly. Pag ang nasisira po kasi sa fuel pump assembly, ito. Itong device na to, yan.
Yan, pag itong meron kasing microchip LED sa ano yan, may microchip na board dito sa loob. Pag yan po kasing nasira, hindi talaga gagana yung motor nyo. Kahit buo yung motor ano nyo, yung motor pump ng fuel pump, hindi gagana yan pag sira to. Okay? So, yan. So, sana makakapulutan nyo ng aral. At ito, napapasin nyo, no? So, Kalamba is matarik, mga akyatan, hindi ho pabor sa atin yung gantong size ng sprocket, naka 34. Dapat po 37 yung stock, o kaya mas malaki, 38. Kasi puro ahon doon. So, hindi po lahat ng motor is pare-parehas kayo ng tinatahak. Yun po yung sinasabi ko noon pa. Titignan nyo po yung road condition ng ginagawa nyo motor. Kasi meron yung tulad nito. Papapasin nyo, di ba? Parang malaputik na yung style. Kasi nga, doon sa lugar nila is malabundok. So, sa Kalamba, ganun yan. So, meron naman pagkano, maswerte, malinis yung makina. Ito, marami talaga yung labas kasi nga, bundok yun. So, pagka mga ganitong kaso, dapat alaga kayo sa paglilinis. Lalo na pag meron pa nga akong ginawa na malapit sa dagat. Mas mahirap yun kasi maasin. Malakas makasira ng metal. So, ang ginagawa ko naman doon, nilalagyan ko ng grasa sa chassis. Saka sa makina para proteksyon sa asin, no? Kasi pag malapit sa dagat, ma-acid. Yung asin na yan, acid yan. So, yun lang yung tip ko about sa ECU. So, abangan nyo to pag papakita ko mamaya pag buo na. Kasi, from wirings, aayusin ko. From makina, tulad yan, ginagawa ko. From chain, brake, rear hub, lahat yan, full package yung gagawin ko. Throttle body, then yung functions, yung mga pindutan, lahat yan. So, yun po yung ginagawa ko ngayon kasi kagabi ko pa to nasimulan at yun nga, medyo matagal pero maganda rito kasi sulit kasi lahat ma-check mo. Meron mga ganito nagpapagawa sa akin, bibihira. No? Nilalaanan po talaga ng malaking budget. Pero hindi ko po sinasabing kailangan nang bumili ng bagong motor. Ang maganda lang dito sa ginagawa ko is siguro mga pag mga gantong minor yung issue sa makina, swerte na yung aabot ka na ng mga 12 kasama na pyesa. Lahatan na po yun, no? Lahatan na. Depende na lang po sa sira, no? Wag lang malasin na fuel pump yung nasira, ECU. Kasi yun yung mga mahal na pyesa. Yung throttle body, mas mahal pa po yan kaysa sa pyesa ng makina. Kasi isipin mo, isang buo ng fuel pump, 7K. Throttle body, 6K ata. Tapos yung ECU, nasa 3,500 to 4,000 yata to. O, isipin nyo, by parts, magkano na kamahal. No? Sa motor, magagawa natin sa makina, magagawa ng mura lang yung mga pyesa niyan. So, mas mura po yan kasi by parts yan. Ito kasi isang buo, isang biglaan, masasakit. So, yun lang, no? Sana makatulong tong konting tip ng tutorial at wag nyo pababayaan yung mga motorsiklo nyo, okay? Yun lang, JJ Hambulol, sabangan nyo pag natapos ko na to. Okay, as of 8:51 ng gabi, ito na siya. Okay. Yan, no? Malinis na. Yan. Yun yung masarap dito, no? Kasi, yan, no? Pinalitan na rin natin ng mga pyesa. Yung mga nawala. Bumili tayo kay Renz Villanueva, no? Ito nga pala yung, chain set. Yan. Mas maganda, ibalik natin sa chain set. Bakit? May rason ako kung bakit, no? Kung bakit siya binabalik sa SGP. Kasi, Kalamba ito. So, ahon ng ahon. Kung meron ng 38, lalagyan ko ng 38. Ayan, no? Ba? RK420 37 14. Ayan, o. 14 420 22J. Kita nyo, ha? Diba? Maganda pag original. Tahimik, no? Tahimik siya. Siyempre, bago. At the same time, na-align natin. So, ano yung ginagamit ko sa pang-align? Ito, baka sabihin nyo, nagdadamot ako. Ito. O, yan. Bili kayo nito. Ha? Yan, pang-align ng kadena para na-align nyo na maayos. Minsan kasi, hindi na accurate dito. Tulad niyan, ayan, o. Tingnan nyo rito, ha. Ito, medyo haba. Doon, medyo maikli. Ayun, o. Diba? So, yun ang ang palatandaan ko. Mas maganda gumamit kayo nito. Kasi minsan, di ba, nadadaplisan to, nasisira yung nababanat. So, ayan. Mas maganda, meron kayo nito.
Yan. Talagang maaalay nyo, dito yan nilalagay, oh. Tapos, aasintahin nyo rito. Sa part na yan, pag ganun. Aasintahin nyo. Pag nakakabit na yan dyan, nakaklamp, yan, maaasinta nyo. Okay? Oh, masusurbol nyo pang naka-align tulad nito. Oh, di ba? Ganda. Yan, oh. Tahimik, oh. Oh. Yung tumutunog na yun, yung preno. Kasi bagong-bago yung preno niya, eh. Bagong-bago, maganit. Okay? So, yan. At mamaya, update ko ulit kayo pag dumating na yung fuel pump na in-order ko kay Renz Villanueva, no? Ito kasi unang order ko, kaso nadali talaga yung fuel pump, so inantay ko yung product. Alright? So, abangan natin at papakita ko sa inyo. At meron akong tuturo about dyan sa fuel pump at ECU. O, ito na, Paps. Yan. Malinis na. At pinatakbo ko na yan ng mga 15 minutes. So, ayan. Hindi na siya, hindi siya nagloloko. Malinis na, no? Yan, kita naman, no? Malinis na. Yung makina, malinis. Yan. Konting dumi. Punos na niya. Okay, ayan. Tapos, ayan, malinis na yan. Okay, malinis. Ayan. So, ayan. Kintab na. At, ayan. Testing natin yung ilaw. Ito, park light. Tingnan natin ilaw. Park light. Ayan, o. Magana. Then, headlight. Ayan. So, ayan. Tapos, ito medyo maluwag, oh. Ayan, maluwag. Kailangan medyo uga-ugain mo. O, ayan, oh. Ba? Para sabay. Ayan. Okay. Tahimik yung makina. Ganda na yung tunog. At stable na siya. Ha? Nakabit ko na rin yung fuel pump. Yan. Linis na. Kasi malinis yan, ha. Landaya, oh. Check. Ako check. Sa natin ilaw. Yun, oh. Okay. Linis. Ito, pupunasan ko na lang yan. Basta malinis na rin yan. Okay. Alright. So, ayan. Finish na to. Pwede na kunin. Gusto mo, kunin mo na ngayon.